Every day, thousands of Filipinos leave the country. They leave their homes, their loved ones, and their homeland, carrying only hope for a better future. This is the story of our modern day heroes, the overseas Filipino workers. The Philippines has one of the world's most organized labor export programs. According to the Philippine Statistics Authority, more than 1.8 million Filipinos work overseas. Together, they send home over 36 billion US dollars every day. Remittances that fuel the Philippine economy and support millions of families. But behind these billions are sacrifices. Families torn apart, children growing up without their parents, and couples separated for years. Sa tinuod lang, nakauna-huna jud ko nga sa among kalisod, nakauna-huna jud ko nga mag-abroad na lang ko kay aron makatabang ko sa akong pamilya. Labi na nga sa among kahimtang nga kuan daghan mi nga managsuon niya akong papa mag-uumara. Nakauna-una gyud ko nga gusto ko mo abroad aron makalingkawas mi sa kalisod niya, makakaon pud akong pamilya og lami, makasuporta ko sa ilaha kung sila mga kinahanglanon, og aron pod sila nga malipay nga kada buwan padalaan ako sila og kwarta sa ilang mga konsumo kung silang ilang mga panginahanglan. Muna nakanahuna jud ko nga gipili gyud ako nga motrabaho og gawas kay aron makatabang ko sa akong pamilya, sa akong mga anak og labi na gid sa akong mga minahal sa kinabuhi. Kay diya sa Pilipinas magpuyo nawa tay trabaho asa jong lisuda, mahal na kayo. Una nakauna-huna gyud ko nga manarbaho na lang jud ko gawas, ako jong gikaya nga ang kamingaw na labi na kining masakit ta nga walay maatiman sa tuwa. Kuan ang malayo ta sa atong pamilya, labi na nga atong pamilya na igibati, labi na si papa sa una na masakiton na igbation unya walay kwarta ay kapalit og tambal. Magyud na ang pinakalisod nga akong pagbiya sa ilaha, akong gikaya unya kining usapod kanang masakit ko diri nga walay makatabang kundi akong kagalingon lang. Mangursudod ko nga sa akong kagalingon nga ako rin mo tambal sa akong kagalingon na magunay pinakalisod nga akong pagbiya sa ilaha niya. Magunahuna ko sa ilaha o kumusta sila, sira ko gunahuna o sa ilang mga sudan, okay ra ba sila, sige ko pangumusta sa ilaha. Na ba sila ikaon kada adlaw, na ba sila sudan kada adlaw sa ilang panglawas, okay ba sila? O ginay pinakalisod nga ning biya ko sa ilaha. Ang pagiging matapang sa pagharap sa pagsubok sa buhay, kana bang naman ginay homesick, no? Di gyud na malikayan ni homesick, pero gikaya ra gyud nako. Kaya nako akong ginahuna nga nako'y pamilya sa Pilipinas, nako'y gisuportaran, mao na akong ginahuna nga kaya ko na gyud ako kauban sa pagtabang sa Ginoo. Kuan, bitaw nagbantay kong bata diri mas gibantayan pa nako akong alaga diri, unya wa ko makabantay sa akong kagulingong anak. Kay ngano, nagtrabaho man ko diri. Trabaho ko para maka suporta sa ilaha. Mao na nga kayahon ako ug unsa ako makaya. ug kuan pod
gipili nako nga mangamo diri sa layo, nga mag-alaga diri sa akong alaga, nga wa ko ka atiman sa akong mga anak, sukad jud. Pero nakaatiman ko kanang kadali ra, kay tungod man pod nga nangita jud kog trabaho nga tarong unya dako-dako sab og masuportan ako sila ha kada buwan. Kay aron sa ilang kuan, ilang mga needs nila sa eskwela, silang konsumo makapadala ko. Inaalagaan ang mental at physical na kalusugan at pangangatawan. Og malipay sab ko nga wala ko'y gibati diri. Usahay kabuhion ko pero mangurso lang jud ko. Ako rin mag tambal-tambal sa kong kaugalingon. Nya malipay sab ko nga sa akong pamilya wala sila sakit. Wala sila problema, ipalayo sa mga problema. Naman kita'y may problema no, pero kanang dili pod kaayo nga kuan nga problema ba kanang bugat or lisod. Mauna nga kuan lipay lang sab ko nga sa among sila wala sila gibati nga sakit og ako pod nga ako pong mag-amping sad ko diri sa akong kagalingon kay maunsa na lang ko o masakit ko diri unya di ko makapadala sa akong pamilya lupay kayo maunang nagkamot lang jud ko diri Nagbabago ang buhay namin simula nung lumabas ang asawa sa kasi nabibigay namin ang mga kailangan ng mga bata at saka napagawa namin ang aming bahay na sila-sila na kaya nagbago ng konti ang aming buhay simula nung nag-OFW ang aking asawa. Mahirap kasi dati dalawa kami dito sa bahay, alis po punta trabaho, andyan siya mag-asikaso ng mga bata. Ngayon iba na kasi sa akin nakasalalay yung mga bata, pag-alaga, saka maghahanap buhay din. Mahirap pag walang asawa at mga bata, walang ina nag-asikaso. Kung isipin, masaya kasi yung mga kailangan ng mga bata, ibibigay namin. Saka yung bahay, dati nasira, napagawa namin. Lahat ng gusto mga bata, may ibibigay mo. Masaya kasi nabibigay mo yung mga kailangan nila at saka payos pa ng bahay. Dati, pinakamahirap na bahagi yung maliit pa yung mga bata kasi naghahanap pa sila sa kanilang ina. Nung kinilaunan, hindi na masyado, para nasasanay na, pero mahirap talaga pag wala kang kabiyak sa iyong buhay dito, yung pagmalis yung asawa mo. Hinaharap namin yung lungkot at pangungulila sa tawagan na lang sa cellphone. Hindi katulad nung dati na wala pang social media yung ginagamit at punta ka pa sa computeran. Ngayon hindi na masyadong malungkot. Kasi kahit anong oras gusto mo tumawag sa asawa mo, kakakunta ka na. Lambingan na lang kahit malayo. Ganyan na lang ang paghaharap sa mga kalungkutan. Labor migration also leads to what experts call brain drain. Many of our nurses, teachers, and engineers leave for higher pay abroad while their families thrive. The country faces shortage of skilled workers. Women migrant workers face unique challenges. According to the International Labour Organization, many struggle with discrimination and unstable work upon their return. Reintegration is not easy after years abroad. In a survey conducted in September 2025, 60% of respondents said that labor migration improved their livelihood, but 25% pointed to emotional stress caused by family separation, while 15% believe it opened new opportunities. Over the last decade, remittances have consistently risen, proving that migration remains the backbone of the economy.
government has implemented programs to protect and assist OFWs' legal support, repatriation services, and welfare assistance. But challenges remain, and many call for stronger policies to create local opportunities so Filipinos won't have to leave home to survive. Labor migration is not just about statistics. It is a story of sacrifice, survival, and hope. Behind every dollar sent is a tear, a prayer, and a dream. And in every homecoming, there is joy, along with the hope that one day Filipinos will no longer have to leave their country just to find a better future. Labor migration is not only an economic issue, it is a human story of sacrifice and love.